Magandang araw po. Ipagpapatuloy natin ang ating ginagawang pag-aaral sa aklat ng Hebreo at ito na ang ika-4 na bahagi ng ating ginagawa. Nawa po ay naging malinaw na sa atin na ang ginagawa ng author ng Hebrews ay binibigyan niya ng pagkaklaro ang kaibahan ng paraan ng Diyos sa lumang tipan at bagong tipan. Na ang mga mananampalatayang ito ay dapat patuloy na yumakap sa kanilang pananampalataya sa Panginoon sa kabila ng kanilang mga dinaranas na pagsubok at persecution sa kanilang pananampalataya. Walang dahilan para sila ay tumalikod sapagkat ang kanilang natutunang bago ang siyang tunay na paraan ng Diyos na magdadala sa kanila sa walang hanggan. Saglit ko lang po na balikan ang mga mensahe na naibigay ko na sa inyo. Ang una ay pinamagatan kong God's New Covenant Messenger versus the Old Messengers. Sa pangalawa, the Son superior to the angels. Yan ang dalawang mensahe mula sa unang kabanata. At sa pangatlong mensahe ay pinamagatan kong warnings, clarifications, and encouragement we need to believe. Magpapatuloy po tayo at hinihiling ko na buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa ikatlong kabanata ng aklat ng Hebreo. Ganon din naman na hinihiling ko na kayo ay magsitayo para sa pagbabasa nito. So, basahin ko po at sundan po ninyo. Therefore, holy brothers and sisters who share in the heavenly calling, fix your thoughts on Jesus, whom we acknowledge as our apostle and high priest. He was faithful to the one who appointed him, just as Moses was faithful in all God's house. Jesus has been found worthy of greater honor than Moses, just as the builder of the house has greater honor than the house itself. For every house is built by someone, but God is the builder of everything. Moses was faithful as a servant in all God's house, bearing witness to what would be spoken by God in the future. But Christ is faithful as the Son over God's house. And we are His house if indeed we hold firmly to our confidence and the hope in which we glory. So as the Holy Spirit says, today, if you hear His voice, do not harden your hearts as you did in the rebellion during the time of testing in the wilderness, when your ancestors tested and tried me, though for 40 years they saw what I did. That is why I was angry with that generation. I said, their hearts are always going astray, and they have not known my ways. So I declare an oath in my anger, they shall never enter my rest. See to it, brothers and sisters, that none of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God, but encourage one another daily, as long as it is called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. We have come to share in Christ if indeed we hold our original conviction firmly to the very end. As just has been said, today, if you hear His voice, do not harden your hearts as you did in the rebellion. Who were they who heard and rebelled? Were they not all those Moses led out of Egypt? And with whom was he angry for 40 years? Was it not with those who sinned, whose body perished in the wilderness? And to whom did God swear that they would never enter his rest, if not to those who disobeyed? So we see that they were not able to enter because of their unbelief. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga buhay na salita. Makakaupo na po kayo. Sa bahaging ito ng kasulatan na ating binasa, ay nakikita ko na ito ay nababahagi sa 5 at nais kong ibigay sila sa inyo. Ito po sila. Verse 1 is encouraging instruction. Encouraging instruction. Sa verse 2 hanggang verse 6 ay comparison of two brilliant men. Comparison of two brilliant men. Sa verses 7 to 11, reminders and warnings. Reminders and warnings. Sa verses 12 to 14, supplementary instructions and warnings. Supplementary instructions and warnings. At sa verses 15 to 19,
Required response and obligations. Required response and obligations. Yan po ang pinaka-simple outline ng ating gagawing pag-aaral. So agad na po nating pasimulan at punta tayo sa verse 1 na ganito ang sinabi. Therefore, holy brothers and sisters who share in the heavenly calling, fix your thoughts on Jesus, whom we acknowledge as our apostle and high priest. At ang pamagat natin diyan ay encouraging instruction. Encouraging instruction. Unang-una ay tinawag sila na holy brothers and sisters, na nangangahulugan na sila ay nilinis ng Diyos, pinatawad ng Diyos, na ang totoo, yan ang unang bahagi ng ating kaligtasan. That is God accepting them by forgiving them, justifying them, at ang lahat ay dahil sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. At kung gusto nyo pa na balikan yung mga huling sinabi niya doon sa chapter 2 verse 14 to 18, ay makikita natin ang napakaraming ginawa ng Panginoon para sa kanila, na sila ay ginawang kabahagi ng kanyang walang hanggang pamilya, eternal family, na ang Panginoong Hesukristo ang siyang pinakapanganay. Yan pala ay sa verse 11 ng chapter 2. Sa verse 14 ay ginapi niya sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ang kapangyarihan ng Diablo sa kamatayan. Sa verse 17 ay naging mahabagin at tapat na dakilang saserdote sa paglilingkod sa Diyos at inihain niya ang kanyang buhay para sa kasalanan ng sangkatauhan. At sa verse 18 ay dahil sa kanyang mga pinagdaanan ay kanya na tayong tulungan sa panahon ng ating mga pagsubok at tukso. Sa liwanag ng pagiging punong saserdote ng Panginoon, ay malinaw na gumawa siya ng para sa ating pananampalataya, na nawa ito ay maging malusog na relasyon sa Diyos at walang dahilan para tumalikod, manlamig, kundi tapat at tuloy-tuloy na naglilingkod sa Diyos. At sa pangalawang bahagi ay sinabi sa kanila that they share in the heavenly calling. Hindi lamang sa maraming ginawa ang Panginoon para sa ating buhay ngayon dito sa mundong ito, kundi itinalaga pa niya ang kanyang sarili para tayo ay dalhin sa kanyang kaharian sa walang hanggan. Pero alam niyo mga kapatid, hindi lamang na ma-claim natin ang lahat ng mga ito. Ang pinakamahalagang bahagi ay ang pruweba na tayo nga ay karapat-dapat umangkin ng mga sinasabi rito. That we are holy and that we have the heavenly calling. At ano ang palatandaan ng mga bagay na ito? Marami pong palatandaan ang bagay na ito na makikita sa banal na kasulatan, pero sa kabuuan ay nais kong sabihin na ito ay ang pagiging katulad ng Panginoong Hesukristo. Nangangahulugan ito ng katulad ng kanyang paglakad sa mundong ito sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga batas at mga katuruan. Yan ang matibay na katibayan na maaangkin din natin ang mga sinasabi rito. At ano ang kanyang instruction sa kanila? Sinabi niya, fix your thoughts on Jesus, whom we acknowledge as our apostle and high priest. Fix your thoughts on Jesus, whom we acknowledge as our apostle and high priest. Alam niyo yung mga salitang fix ay kalaunan ay makikita natin yan sa Hebrews chapter 12 beginning verse 1. At kung maalala niyo yung salitang so that we will not drift away, ay pare-pareho po ang ibig sabihin nito na hindi dapat lumayo sa Panginoon. Ngayon naman po, pagdating sa apostle and high priest, ay nangangahulugan ito na tinatanggap natin ang kanyang mensahe, ang kanyang salita, ang kanyang batas bilang isinugo ng Diyos. Apostle means messenger. At ang pagiging punong saserdote na nangangahulugan na siya yung ating heavenly mediator ay isang bagay na kakaiba sa Panginoon.
So sa ating application, sa bahaging ito mga kapatid, nawa ito ay patuloy na humihimok sa atin upang magpatuloy din naman walang panlalamig, mainit sa paglilingkod sa Kanya, kahit na anuman ang ating kahaharapin, mga kahirapan, mga pagsubok sa mundong ito. At kung inaangkin natin ang mga sinabi rito ay kailangan taglay din natin ang mga bagay na ito katulad ng aking sinasabi. Punta tayo sa verses 2 to 6 at ito yung bahagi na comparisons of two brilliant men. Comparisons of two brilliant men. Basahin ko po muli ang verse 2 to 6 na ganito ang sinabi. He was faithful to the one who appointed him, just as Moses was faithful in all God's house. Jesus has been found worthy of greater honor than Moses, just as the builder of the house has been greater honor than the house itself. For every house is built by someone, but God is the builder of everything. Moses was faithful as a servant in all God's house, bearing witness to what would be spoken by God in the future. But Christ is faithful as the son over God's house. And we are his house, if indeed we hold firmly to our confidence and the hope in which we glory. Bakit tayo nakakakita muli ng mga ganito, ng pagkukumpara ng mga tao sa Old Testament? At ang ikinukumpara sa Panginoon dito ay walang iba kundi si Moises. Si Moises ang isa sa mga dakilang tao na kinikilala ng mga Hudyo. Maalala ko sa chapter 8 and chapter 9 ng aklat ng John na talagang ipinangangalandakan ng mga religious leaders na sila ay mga alagad ni Moises. At yan ay okay sa kanilang relihiyong Judaismo, subalit hindi sa pagiging Kristiyano. Kailangan ay makita natin ang kahigitan ni Kristo, pero para sa ating mga hentil ay hindi tayo sakop ng tipan na pinangunahan ni Moises. Banggitin ko lang ang mga talata na kailangan yung basahin dito, Efeso 2:11 at saka sa Roma 9:4 at 5. Nais kong sabihin na may mga pagkakapareho o sabihin kong paglalarawan ni Moises sa darating na Kristo sa kanyang buhay. Katulad ng kanyang kapanganakan ay nasa panahon ng kahirapan. At kung maalala nyo sa Matthew chapter 2 ay mahirap na kapanahunan ang kapanganakan ng Panginoon Jesucristo at isa sa mga bagay na nais kong makita natin sa pagitan nila ay ang kanilang malinaw na pagkakaiba katulad ng pagiging tagapanguna sa dalawang tipan. Moses was the mediator of the Old Covenant while Jesus is the mediator of the New Covenant. Sinasabi ko po yan sapagkat maraming Kristiyano hanggang ngayon ang kanilang pinanghahawakan ay ang mga pangako ng Diyos kay Moises na sa totoo ay hindi naman talaga para sa mga hentil sa New Covenant. At yan ay katulad ng pang-aagaw ng pag-aari ng ibang tao. So dito sa bahaging ito ay magpapakita ko sa inyo ng tatlong comparison na gumawa ng sumulat. Sinabi niya sa verse 2, He was faithful to the one who appointed him, just as Moses was faithful in all God's house. Ang comparison number 1 is their allegiance. Allegiance. Kanino sila tapat? At sinasabi nga niya na ang Panginoong Jesucristo ay tapat sa nagtalaga sa Kanya, walang iba kundi ang Ama. At si Moises naman ay tapat sa sambahayan ng Panginoon. Malaki ang kaibahan nito at kailangan nating makita na ang Panginoong Jesucristo ay pinatay ng mga pinili ng Diyos sa lumang tipan. They were the house of God in the Old Covenant and they put to death the Lord Jesus Christ. Why? Because of His faithfulness to God. Pero si Moises, mga kapatid, ay sinasabi niya na tapat sa sambahayan ng Diyos. Walang masama sa pagiging tapat sa sambahayan ng Diyos, pero kapag ka nangingibabaw ang katapatan ng leader sa sambahayan, sa mga pinili ng Diyos,
kaysa sa Diyos, magkakaroon ng malaking problema. At ganyan ang nakikita ko kung bakit ikinukumpara ng sumulat ang Panginoon kay Moises. At sa Exodus 32:32 ay nais kung makita nyo ang katotohanan ito. Sinabi, Exodus 32:32, "But now please forgive their sin. But if not, then blot me out of the book you have written." Diyan ay makikita natin na si Moises ay nananaghoy para sa mga pinili ng Diyos. Alam niya na ang Diyos ay galit sa mga ginawa ng mga taong ito na pagsamba sa gintong guya at sa kanyang katapatan sa sambahayan ng Diyos, meaning ang mga Hudyo, ay makikita na iba ang kanyang puso sa Diyos. God wanted to destroy them, but Moses was faithful to the house of God. Ipinapakita ko lang sa inyo, mga kapatid, kung bakit sinasabi ng sumulat na tapat si Moises sa sambahayan ng Diyos. At kung matatandaan ninyo na nang inutusan ng Panginoon si Moises para kausapin ang bato, sa pangalawang pagkakataon na po yan, na ang Diyos ay magpapalabas ng tubig sa bato. Nung una ay sinabi ng Diyos na pukpukin mo ang bato, ngayon sinabi ng Diyos na kausapin niya ang bato para ito ay magbigay ng tubig sa kanila. Subalit, pinukpok ni Moises yung batong yon sa kanyang galit sa ginagawa ng mga Israelita. Nangangahulugan niya na hindi niya sinunod ang Panginoon. He is not faithful to God. He is faithful to the house of God. At ang dahilan o resulta ng bagay na ito ay hindi siya nakapasok sa promised land. At alam natin na ang panganay ng New Covenant ay siyang nauuna sa langit, sa kaharian ng Diyos sa langit. So ano po ang ipinapakita ko rito? Ipinapakita ko na pwede kang maging tapat sa mga tao na hindi ka tapat sa Diyos. Ang marahil ay kaibahan nga lang, ni Moises ay wala siyang hinihintay na pakinabang mula sa mga tao. Sadyang lais lamang niya na ang mga taong ito ay madala sa lupang pangako. Ano po ang mahalagang bagay na nais kong makita natin dito? Marami mga leader ay tapat sa mga tao at nagiging hindi tapat sa Diyos. Mababait sila sa mga tao, pero ang problema ay hindi na nila sinusunod ang Diyos. At alam naman natin na sinasabi ng Biblia that we can be men pleasers, and when we become men pleasers, we cannot be a servant of God. Malala ko na sinabi yan ni Pablo sa Galatia 1:11 na if I am to please men, then I cannot be a servant of God. Yan po ang ibig ko sabihin dyan. Malala ko na minsan ay inimbitahan ako ng isang pastor sa Tugigaraw para mangaral sa kanyang iglesia habang siya ay may pinuntahan ng linggong yan. Nangangahulugan na nandun ako sa kanyang kongregasyon habang siya ay wala. Nangaral po ako at ang ipinangaral ko ay tungkol sa pagsisisi. At alam po ninyo, nung kami ay magkita muli ng pastor na ito, ay nagagalit pala siya sa akin dahil ang ipinangaral ko ay repentance sa kanyang iglesia. Ano ang pinupunto ko dyan? Ang pinupunto ko dyan ay nagaganap sa kanya na siya ay nagiging mapagmahal sa tao, nagiging tapat sa tao kaysa sa Diyos. Marahil ay sinumbong ako ng mga miyembro niya sa kanya at tinanggap niya yung mga sumbong na yon na dahilan para magalit sa akin. Anong iglesia ang pinangaralan mo ng pagsisisi sa kanilang mga kasalanan ang dapat magalit sa iyo? Anong klaseng iglesia yan? Ang mahirap doon, pati pastor nila, ay talagang mas pinapahalagahan niya na ang kanyang mga pinapastoran kaysa sa kumuha sa kanya bilang magpastor. At alam ba ninyo na itong pastor na ito, politika na ngayon. Ilang termino na rin siya sa pagiging board member doon sa Tugigaraw. Ang nais kong makita nyo dyan, siya ay tapat sa mga tao kaysa sa Diyos dahil sa kanyang pakinabang at hindi pa nakontento sa pakinabang sa kanyang church. Kailangan pa niyang kumita sa pagiging politiko. Sinabi ng verses 3 and 4, Jesus has been found worthy of greater honor than Moses,
Just as the builder of a house has greater honor than the house itself. For every house is built by someone, but God is the builder of everything. Yan po ang comparison number 2 natin. It is in between the owner and the house. Christ is the owner of the house. Sinabi nga niya, upon this rock I will build my church. My church. But Moses is a member of the house. Nakikita niyo ang kaibahan na sinasabi niya rito? Sinabi ng verse 5 and 6, Moses was faithful as a servant in all God's house, bearing witness to what would be spoken by God in the future. But Christ is faithful as the son over God's house. So diyan ay makikita natin ang comparison number 3. Moses, the servant, and the Lord Jesus Christ as the Son. Ipinakita ko sa ating unang video kung gaano katindi ang salitang Son of God. Si Kristo bilang anak ng Diyos. At yan ay ginawa ko din naman sa ating message number 2. Pero pansinin natin itong sinasabi ng author na ito, na para maangkin nila itong comparison na ito para kay Kristo bilang anak ng Diyos, ay sinabi niya sa letter B ng verse 6, If indeed we hold firmly to our confidence and the hope in which we glory. Ano po ang sinasabi niya? That we are part of that God's house in the new covenant, being built by the Son of God, ay kailangan meron tayong ganitong qualities. If indeed we hold firmly to our confidence and the hope in which we glory. So ang pag-angkin o kaya ay pagiging bahagi ng sambahayan ng Panginoon sa New Covenant ay meron pong mga qualifications. Sinabi niya, if indeed we hold firmly to our confidence and the hope in which we glory. Gusto ko munang makita natin ang katotohanan ito. What is our confidence? Our confidence is that we can go through the eternal kingdom of God. Nababanggit yan sa 1 John 4:17. If we want to have confidence in the day of judgment, we must be living like Jesus Christ. At yung pangalawang sinabi niya ay the hope in which we glory. Ano naman ang ibig sabihin niyan? Ipinagmamapuri natin ang ating pag-asa na anuman ang mawala sa atin sa mundong ito, ay meron tayong higit na dakilang mamanahin sa Diyos. Yan ang ibig sabihin ng sinasabi ng taong ito. Alam niyo mga kapatid, napakaraming bagay, lalo na sa New Covenant, ang mga halata o malinaw na conditional. Yung mga katulad ng sinasabi rito, if indeed, kung tayo ay ganito, nakakahulugan na nais niyang makita yung mga palatandaan na tayo talaga ay sambahayan ng Diyos. Yan ang mga sinasabi kong conditional. At kung maalala ninyo yung mga sinasabi ng Panginoon, remain in me and I will remain in you. Na nangangahulugan, kailangan makita muna tayo ng pagiging tapat sa Panginoon, pananatili sa Kanya upang yung Kanyang pag-ibig at seguridad ay manatili sa atin. Ano pa ang mga sinabi niya? Draw near to me and I will draw near to you. Yan ay mga conditional na kailangan magkaroon muna ng initiative sa mananampalataya bago niya sana angkinin yung mga pangako ng Diyos. Pero ang nangyayari na nakikita ko sa maraming Kristiyano ay ang pagkaangkin kaagad sa mga posisyon at mga pangako ng Diyos na wala namang palatandaan. Lagi kong sinasabi, mas mainam na makitaan tayo ng mga palatandaan sa ating buhay at huwag na nating angkinin yung mga pangako o kaya ay nandoon na posisyon na ibinibigay ng Diyos sa mga mananampalataya sapagkat ang Diyos ang nakakakita ng tunay na kalalagayan natin. Ulitin ko lang na ang daming Kristiyano ay they are more on claiming the position and the promises of God rather than living them out, giving a sign na sila talaga ang tinutukoy ng mga talatang yon. Pero ang nakikita kong application dito ay yung pag-angkin ng maraming Kristiyano sa ating kapanahunan sa mga pangako
kay Moises kaysa sa mga pangako sa Panginoon. Sa Hebrews chapter 8 verse 6 at saka sa 11:39 and 40 at makikita natin na ang mga pangako ng Diyos sa New Covenant ay mga pangwalang hanggan at hindi katulad ng mga pinagpupursigihan ng maraming Kristiyano na mga pangako sa mundong ito na pangako naman talaga ng Diyos sa mga Israelita. At kung papansinin natin, dahil diyan, siya ay nagbibigay ng babala sa ating susunod na bahagi. Sa verses 7 to 11, reminders and warnings, 7 to 11. So as the Holy Spirit says, today, if you hear His voice, do not harden your hearts as you did in the rebellion during the time of testing in the wilderness, where your ancestors tested and tried me. Though for 40 years they saw what I did. That is why I was angry with that generation. I said, their hearts are always going astray, and they have not known my ways, so I declared an oath in my anger, they shall never enter my rest. Sa verse 7 and 8 ay makikita natin ang mga reminders. So as the Holy Spirit says, today if you hear my voice, do not harden your hearts. That is a seeming threat na kapag ka napapakinggan ang tinig ng banal na Espiritu, mga salita ng Diyos, mga utos ng Panginoon Kristo, na binibigyan tayo ng banal na Espiritu ng conviction because He is using the Word of God as a sword to convict us, ay binabalaan tayo o pinapalalahanan tayo na huwag nating pagmatigasin ang ating mga puso. Medyo dinidiretso ko lang sapagkat tayo rin naman ay Kristiyano na katulad ng mga sinasabihan dito. Pansinin ninyo at sinasabi rin ng sumulat na sila ay ina-identify sa kanilang mga magulang. Yan siguro ang kaibahan natin sa kanila. We are not Jewish people na sinasabihan sila, where your ancestors tested and tried me, though for 40 years they saw what I did. Mga kapatid, kapag sila ay lumakad ng katulad ng kanilang mga magulang na hindi nakikinig sa mga babala ng Diyos sa kanila, there will be no different treatment na binabalaan sila, na pinangalat sila ng Diyos sa ilang dahil sa kanilang hindi pagsunod sa kabila ng kanilang mga nakita na ginawa ng Diyos. Maalala ko lang yung kiniklaim ng mga religious leaders sa Panginoon. Kung kami lamang ay nabubuhay sa panahon ng aming mga magulang, hindi sana namin ginawa ang bagay na ito. Sabi ng Panginoon, aha, kiniklaim ninyo na kayo'y mga anak ng mga pumatay sa mga propeta. Ang binabanggit kong yan ay nasa Matthew chapter 23 sa huling bahagi nun. Kaya nga sinasabi ko na huwag tayong mag-claim ng mas magandang treatment ng Diyos kung tayo ay lumalakad ng katulad ng mga pasaway sa Diyos. Basahin ko ang verse 10. That is why I was angry with that generation. I said, their hearts are always going astray and they have not known my ways. Tingnan niyo ang mga katotohanan ito, mga kapatid. Si Lord diretsahan pagka nagsabi ng kanyang galit o puot. Straightforward siya dyan. Walang pakundangan. Ngayon marami, puro magaganda ang nakikita sa Diyos, magandang pangako, magandang pakikitungo. Parang ang Diyos ay hindi na nagagalit. Pero sabi niya, I was angry with that generation. Alam niyo ang katotohanan sa bagay na ito ay hindi naman natatago ang mga pamamaraan ng Diyos. Lantaran sila sa Biblia. Kaso nga lang, mahilig talaga tayo na mag-modify sa mga ganitong talata. Ayaw nating i-apply sa atin, pipiliin natin yung mga magaganda na para bagang mas maganda ang buhay natin kaysa sa mga pinagsasabihan ng mga ganito kabibigat. Pag hindi natin tinignan ang mga bagay na ating ginagawa na katulad ng mga pinapagalitan dito o kinagagalitan ng Diyos dito, hindi tayo magkaroon ng pagbabago. At yan nga ang mahirap sa ating kapanahunan, na kapag mabigat na ang napapakinggan ng mga tao, lalo na yung mga nagpupunta sa church, ay ayaw na nilang tanggapin at angkinin, kaya walang pagbabago na nangyayari sa kanilang mga buhay. Pansinin niyo pa yung sinabi niya, their hearts are always going astray. Ang kanilang mga puso ay nakikita ng Panginoon na malayo sa Kanya.
marahil ang kanyang ipinapakita o kanilang ipinapakita ay okay pa sila sa Diyos. Pero sabi ng Diyos, their hearts are always going astray. Kaya makikita natin na dahilan para hindi nila makita ang pamamaraan ng Diyos. Pansinin po ninyo ito ha. Their hearts are always going astray and they have not known my ways. Ang tao pala na hindi lumalago sa kaalaman, merong sikreto. Sikreto sa puso na laging lumalayo sa Panginoon. Hindi niya isinasabuhay ang kanyang napapakinggan, walang halaga sa kanya ang mga ito. Pero pagdating ng linggo ay nagpapakita ng maganda para sa tao, pero sa Diyos hindi mo yan maitatago. Ang resulta, sabi niya, they have not known my ways. They have not known my ways. Ang daming Kristiyano sa totoo lang, hindi lumalago ng kaalaman. Maalala ko yung mga ilang pumupuna rito na hindi naman nila nakikita yung mga ipinakita sa akin ng Diyos na malalalim. Nananatili sila doon sa mga dati nila at kapag ikaw ay umalis doon sa dati, sasabihin ka pa lumalayo ka sa Diyos. Mga kapatid, hindi na nila tinitignan kung yung kanilang pinanghahawakan na nakuha nila, narinig nila sa ibang tao, nakita nila sa internet, ay nasa Biblia pa. Tama ba ito sa salita ng Diyos? Hindi na ganoon ang maraming tao ngayon. Marami ay dependent na sa internet, sa AI. Naku po, tandaan ninyo, si Satanas ay matalino na pwede niyang gamitin ang mga bagay nito para ilayo tayo at hindi tayo makakita ng katotohanan ng salita ng Diyos. Akala ng mga taong ito magagaling sila dahil magaling sila sa internet at hindi na sa salita ng Diyos. Yun ang problemang malaki ng mga taong ito na nagmamalaki pa sa kanilang mga ginagawa. Sa verse 11, sabi niya, so I declare an oath in my anger, they shall never enter my rest. Alam niyo kapag ang Diyos ay nanunumpa, hindi siya nanumpa kahit kanino. Nanunumpa lang siya sa kanyang sarili. Ano ang ibig sabihin niyan? Na siyempre kapag sinabi niya, hindi yan magsisinungaling. Gagawin at gagawin niya. At nakakatakot itong sinasabi ng Panginoon dito. They shall never enter my rest. Sa susunod na kabanata ay maunawaan natin ang katotohanan yan na hindi sila makakapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Puntahan natin ang verses 12 to 14. 12 to 14. Basahin ko po, ganito ang sinabi. See to it, brothers and sisters, that none of you has a sinful, unbelieving heart and turns away from the living God. But encourage one another daily as long as it is called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. We have come to share in Christ if indeed we hold on to our original conviction firmly to the very end. Katulad ng sinasabi ko, ang nakikita ko rito is the supplementary instruction and warnings. Mga karagdagan po ito na instruction at mga babala sa mga taong ito. Ulitin ko yung verse 12. Sinabi niya, see to it, brothers and sisters, that none of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God. Ano ang sinasabi niya? Siguraduhin ninyo na huwag kayong magkaroon ng pusong masama, sinful and unbelieving heart that turns away from the living God. Every time na hindi tama ang ating ginagawa, that is turning from the Lord. Kailangan nating maunawaan yan. We are unfaithful to the Lord. At sinisigurado ko na sa pagkakataong yan, tayo ay tinatawagan ng Diyos sa pagsisisi, crying out to Him na hindi natin kasiyahan ang ating mga hindi tamang ginagawa. Sinabi ko po yan para makita natin na hindi naman nangangahulugan kapag tayo nahulog sa kasalanan ay agad-agad na dinidisregard na tayo ng Diyos. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon, but only with the genuine repentance in our hearts. Sinabi niya sa verse 13, but encourage one another daily as long as it is called today. So nakikita niyo ang ginagawa niya, binababalaan niya, ine-encourage niya, let us go on, but do not continue with that. At yan ay maalala ko yung sinabi ng Panginoon sa babaeng nahuli sa pangangalo niya. Sinabihan niya, humayo ka, subalit huwag kang magpatuloy sa kasalanan. That was an encouragement and warning.
The word today, mga kapatid, doesn't pertain to Monday or Tuesday or Wednesday. That is the moment when we hear the message of God, when there is a conviction of the Holy Spirit, as it is called today. At lalo tigit, hindi tungkol yan sa Sabat, sapagkat yan ang pag-uusapan sa chapter 4 ng aklat na ito. So that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. Ano ang sinasabi niya? Pagka ang tao ay nasanay sa paggawa ng hindi tama, nasanay sa pagkakasala sa Diyos, hindi niya mamamalayan na tumitigas ang kanyang puso sa kasalanan. At maalala ko diyan ang kalalagayan ni Paraon na matigas ang kanyang puso, sinabi ng Exodus 3:19, pero kalaunan ay sinasabi ng Diyos kay Moises, I will harden Pharaoh's heart. Ano po ang pinupunto ko diyan? Na kapag ka pinapatigas natin ang ating mga puso na hindi nakikinig at sumusunod sa ating mga conviction, gagawin ng Diyos na patigasin ito na kalaunan na hindi na ito lalambot. At yan ay tuloy-tuloy na sa pagkapahamak. Sinabi pa niya sa verse 14, we have come to share in Christ if we hold to our original conviction firmly to the very end. Pansinin niyo sa talatang ito na hindi niya ini-encourage ang once saved, always saved. Sinasabi niya na we have come to share. Makikita na tayo ay nakibahagi kay Kristo kung tayo ay nananangan at yumayakap sa ating original conviction firmly to the very end. Nais ko lang kayong babalaan na maraming nagtuturo ay sinasabi nila sa mga Hudyo ito. Mga kapatid, totoo po yun sapagkat this is a letter to the Hebrews, but they were Christians na sinasabi ko nga na pareho lang ang standard ng Diyos, both Jewish and Gentile people pagdating kay Kristo. He is the lawgiver in the new covenant. Meron bang kaibahan ang pakikitungo ng Diyos sa Hudyo at sa mga Hentil? Mga kapatid, wala. Tapos na yung mga batas na ibinigay sa pamamagitan ni Moises. Hindi pwedeng pagsamahin yan ng mga Hudyo na sila ay nasa batas ni Moises at sila ay nasa batas ni Kristo. Isang tipan lang ang pinapairal ng Diyos sa bawat mananampalataya. At yan ay ang mga provision ng tipan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo sa ating kapanahunan. Nakukuha po ba ninyo ang ibig ko sabihin? Punta tayo sa verses 15 to 19. 15 to 19. As just has been said, today, if you hear His voice, do not harden your hearts as you did in the rebellion. Who were they who heard and rebelled? Were they not all of those Moses led out of Egypt? And with whom was He angry for 40 years? Was it not with those who sinned, whose bodies perished in the wilderness, and to whom did God swear they shall never enter His rest, if not to those who disobeyed? So we see that they were not able to enter because of their unbelief. Ang pamagat na ibinigay ko sa bahaging ito, mga kapatid, ay required responses and obligations. Required responses and obligations. Sinabi ng verse 15, as just has been said, today if you hear His voice, do not harden your hearts as you did in the rebellion. Obserbahan ninyo na ito ay paulit-ulit na sinabi ng author sa kanila. At yan ay isipin nyo ang isang magulang na paulit-ulit niyang pinapalalahanan ng kanilang mga anak na nangangahulugan yan na may mabigat na parusa ang paglabag. Inulit niya yung salitang today na nangangahulugan every time we hear the message of God, the experience, the conviction of the Holy Spirit. Sinabi niya, do not harden your hearts as you did in the rebellion. Again, they were identified with their parents na sinasabihan sila, do not disregard, do not ignore, do not procrastinate, do not delay to put into practice what the Holy Spirit is saying to you. At dapat nating makita yan para sa atin, mga kapatid. Sa kanila ay nangangahulugan yan ng pagiging mga anak ng mga rebelde. Verse 16, who were they who heard and rebelled? Were they not all of those Moses led out of Egypt? Ano po ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito,
na sila yung mga iniligtas ng Diyos sa bondage kay Paraon. Si Paraon ang larawan ng diablo, ang Ehipto ang larawan ng sanlibutan, at yan ang ginawa rin ng Diyos sa mga mananampalataya sa ating kapanahunan. Iniligtas sila sa pamagitan ng mga salot na ipinadala doon at pagkatapos ay ipinapaalala sa kanila. Kasama na diyan ang paghati sa dagat na pula na sila ay mahimalang tumawid sa tuyong lupa. Alam niyo, kailangan natin makita ang katotohanan ito na nung tayo ay iniligtas ng Panginoon, physically, ang kanyang ginamit. Yun ang struggle niya against the devil and against the world para tayo magkaroon ng kaligtasan. Siya ang nagdanas ng lahat para tayo ay magkaroon ng deliverance. Siya ang nag-struggle para sa atin. Yan ang ibig ko sabihin sa bagay na yan. Muli ay pansinin niyo na naman ito, na nangangahulugan ito na ang justification, ang pagpapatawad, ang kaligtasan, ang paglilinis ng Diyos sa atin, na unang bahagi ng ating kaligtasan sa kasalanan does not give us eternal security. Ang pananampalataya para tayo patawarin ng Diyos ay iba sa pananampalataya sa paglakad sa araw-araw. Nakukuha po ba ninyo yan? There are two types of faith. Faith for salvation and faith for sanctification. Sinabi niya sa verse 17, "And with whom was he angry for 40 years? Was it not with those who sinned, whose bodies perished in the wilderness?" Tingnan niyo mga kapatid. Sinasabi niya yung karanasan ng mga Hudyo doon mula sa Egypt sa ilang sa pagtawid sa dagat na pula. At hanggang doon nga sa promised land kung maiisip ninyo. At ano ang sinasabi niya? 40 years. Yan yung panahon na sila ay naglakbay sa ilang. Marahil kung wala ang pangako ng Diyos kay Abraham at para matupad ang pangako niya sa spiritual children, ay hindi niya inubos yung physical children ni Abraham. Nawa po ay makita niyo ang connection natin diyan. Alam niyo po ang Diyos ay matagal bago magalit. Siya ay mapagpahinuhod, long suffering. Pero kapag nagalit na siya, mahirap na siyang ipacify. Talagang tatapusin niya ang kanyang puot, tatapusin niya ang kanyang galit. He will unleash His wrath. Kaya sana'y huwag nating pinapasimulang galitin ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga pagsuway. At sa huling bahagi, sa verse 18 and 19, sinabi niya, "And to whom will God swear that they will never enter His rest, if not to those who disobeyed?" Tandaan niyo yung salitang disobeyed. So we see that they were not able to enter because of their unbelief. Ano ibig sabihin niyan? Di nila naranasan ang pangako ng Diyos na promised land para sa kanila. Ang gusto kong makita nyo rito mga kapatid, na mga tinatawag na mga mananampalataya ng Panginoon, ay yung salita na pinaulit ko sa atin, yung disobeyed. Sa huling salita ng verse 18. Sinabi niya sa verse 19, "So we see that they were able to enter because of their unbelief." Any disobedience of the Word of God, the Word of Christ, the law of Christ is equated with unbelief. Nagpapakita yan na hindi ka talaga sumasampalataya. Kahit ang pangalan mo, mananampalataya, kung hindi ka sumusunod, you are living in unbelief. Ang problema ng marami rito ay yung mga hindi nag-aaral sa mga batas ni Kristo, na batas sa atin sa New Covenant. Tandaan nyo mga kapatid, every disobedience is expression of unbelief. Distrusting God. Disobedience is saying we don't believe God. We don't believe the Word of God. Ang maitatanong natin sa bagay na ito bilang pagtatapos ay, sinasabi rin ba ng Diyos ito para sa atin? Hindi ba kanina kapag kino-convict ng Diyos sa iyong kalalagayan, mapalad ka pag ikaw ay umiiral pa ang iyong conviction. Pero sinasabi niya, today if you hear His voice, that means the conviction of the Holy Spirit through the Word of God, do not
harden your heart. Na nangangahulugan, there are tendencies that we ignore. We harden our hearts and we are drifting away from God. How I wish, mga kapatid, na nabababalaan pa tayo because we are now in the closing time of this world. Subalit ang mahalaga, tayo ay nakikinig at nagpapakumbaba. Una, na inaamin natin sa Diyos ang ating kalalagayan na unti-unting lumalayo ang ating mga puso, hindi tayo sumusunod at pinapaalalahanan tayo ng Diyos. Kapag nakita ng Diyos ang ating initiative na gusto nating sumunod, siya ang tutulong sa atin sa pamamagitan ng kanyang dakilang biyaya. Magandang araw po sa bawat isa. Sumagana po sa atin ang biyaya ng ating dakilang Ama at Diyos. God bless po sa bawat isa.